Good morning, nahatid ko na si teacher. Kaso, sakit ng tiyan ko kaya uwi ako agad. Ay, time check, di ko makakita yung relo ko. Mali pa rin. Tama ba tong relo ko? Palitan ko na to ng battery. Mali pa rin. Natin. Ay. 8 o'clock pa rin. Gusto ko yun na Paris. Ito yung Paris. Meron na yan? Pwede na? Pares? Mami? Pwede na mami? Kahit mami lang, sige. Mami tayo. Alright, busog. 7 ang kinain ko, 70 pesos. That is pansit na hindi walang kanin. Mami, tama, mami na walang kanin na maraming karne, kaya 70. Ewan ko kung magkano yung plain lang. Mamatay na yung isa kong tuta. Yung brown pa naman, yung Belgian ng itsura talaga. Mas matibay pa yung, hindi, sobrang takaw kasi yan eh. Na isang araw, bumili kami ni teacher ng karne. Sabi ko, hindi na ako paparada. Hindi na ako magpa-parking lot. 15 pesos. Kano lang bibili namin. Antayin ko na lang siya. So, inantay ko siya. Yung pagtingin ko pa lang sa karne, iba na kulay eh. Second day, hindi pwedeng kainis. Hindi siya marunong pumili pa. So, dapat kasi yung karne na papakain hilaw, fresh. Yung katay on that day. So, nasira yun siya nung isang tuta. Yung malinaw talaga yung tsura. Problema yan. Tapos hindi ko pa napakawalan. Pag pinakawalan mo kasi kumakain ng mga dahon-dahon yun eh. Para gamutin sarili niya. Natin kung magsusurvive. Tingin ko wala. Kaya 3 talaga binili ko. Para pag may na-deads, may maiwan pa. So -1 na. Malangin talagang malinaw na kulay ang natigok. Kamalasan puta. Gusto talaga ng sikmura nila yung meat, raw meat. Kasi nung bagong dala yan sa bahay, pinakain ko na existing dog food nung matatandang aso. Sira yung tiyan. Pero nung karne yung pinakain ko, hilaw saka lang normal yung nila, pupo nila. So malakas yung digestive system nila. Hinahanap talaga ng karne. Parang ako, adjusted na ako sa karne. Pag di ako kumain ng karne, hindi naman hilaw, hinog. Pag di ako kumain ng solid na karne in one day, yung tawag nito, less fat na karne, hindi yung patty, yung lomo. Sira din tiyan ko. Pero pag puro yun naman ang kinakain ko, hindi ako everyday babawas. Kaya sasamahan ko pa rin ng prutas. Although hindi naman technically normal yon, kasi pag pure meat yung kinain mo,
ano, sumasama na talaga sa sistema mo. Konting-konti lang talaga ang ano mo matitira kapag dinigest mo yun. Konting-konti na lang. Wag lang talaga akong ano, hindi kakain at siraan tiyan ko. Putik, ang sarap ng tres niya pag kumapit. Woohoo! Sarap. Nag-PM na ako sa ano, sa sarap, mabibitawan ko manibela. Nag-PM na ako sa ano, nag-PM na ako sa ano, sa Lodge e-bike. Op, kumakapos. Kakapit sabay bibitaw. Yun ang ibig sabihin. Kakapit sabay bibitaw. Sarap oh. Woo! Yan oh. Nakatres kasi ako nagtres ako. O dos muna tayo. So, nag-PM na ako sa ano, sa Lodge e-bike. Ayaw kasi basta lang order sa Shopee. PM na ako sa kanila kung ano, kung meron silang pang keso na ano, na tawag nito. Meron silang pang keso na ano, na throttle. Totoo lang, madali lang ano madali lang ikabit yung throttle kung didibdibin mo. Sinong inayos nung troubleshoot ko to, susundan ko naman yung wire, ganyan. Pados lang ba ako? Pados lang ako. Marami pa palang kanin, hindi mo nabibili sa Marikina. Kakanin ko muna sila ng kanin. Ayan oh, sarap ng tres oh. Ang daling mag-select kasi nandito sa ilalim ng preno nilagay ni Paul yung ipinalit niya na selector. Yung selector nito kasi dati nasa kanan, nilipat niya sa kaliwa. Pinabili niya ako, sabi niya bili ka ng ganito, kakabit natin sa kaliwa para yung silinyador mo kanan kamay, selector kaliwa, which is ergonomic kasi ganun din sa motor niya either sabi niya kinabit ko, so ibig sabihin ano, talagang sinadya niya rin yun sa kanya para ergonomic nga naman. Kailangan malinis ko na ng gusto yung ano, AD puta. Ang buhangin, delicate siyang ganyan Pag nakakita kayo ng ganyan, delicate yan. Oh, pumatalsik pa sa legs ko, sakit oh. Di lang siya buhangin, parang pebbles ko yun. Kaya mahigpit ang ano, overloading ng buhangin sa Pampanga kasi yung ganyang tapon galing overloading yan mahigpit ano, pera at saka impound, talagang abalahin yung negosyo mo. Katakot to. Hindi to ganito dati. Nakatakot na to. Ramdam ko na yung ano niya, yung WP niya. Hindi ko na sasabihin na hindi ganito yung ADB, pero hindi siya ganito dati.
Nung ayos pa to dati, hindi siya ganito. Pumapaling na yung cellphone, no? Sa hangin yan eh. Punto tayo dito. Tayo signal eh. Dos muna tayo, dos. May sinasabi si Paul eh na ano, kapag naglo-long ride daw siya, nagbabaon siya ng nagbabaon daw siya ng throttle para pag naputulan. Ano kaya ibig sabihin pag naputulan? Iniisip ko yung kable, pero parang as in yung cable, pero going back sa nangyari sa akin, baka ang tinutukoy niya yung wire, yung electrical wire. May electrical wire tinutukoy niya. Eh no, katakot oh. Oh, bumababa siya ng dos oh. Ayun no, hahataw sabay bababa ng dos. So dos na lang tayo, sige. Iingay ng gulong sa harap. Babaliktarin ko na yung salamin. Mas maganda malapad yung yung bilog sa inside mirror ka ako. Mas maganda malapad yung, kasi side mirror korting patak ng tubig. Tapos pinutol yung dulo. Kaya yung korte ng side mirror neto na nakakapit dito. So yung kaliwa binaliktad ko. Sa bagay baliktaran naman talaga siya. Yung malaki sa labas, yung kanan, yung malaki sa loob. Eh mas maganda visibility ng kaliwa. So mamaya pag hinto ko babaliktarin ko to, yung kanan. Kalimutan ko magpinagbabawal na teknika. Excuse me. Ang laki na ito. Baka na ito 10-wheeler lang. Laki. 1 meter, 2 meters, 3 meters. Wow, laki mo boy. Yan, legit na abot ng 30 kubiko. Pa ba yung cellphone? Parang ganito yung napanood ko sa sa Thailand video. Yung kinuhanan siya ng yung sinabayan siya kung ano man yung nagka-camera sa kanya. So umaandar naman bago niya binira
yung silinyador. Lipad talagang tulin. Parang ganito yun. Kala ko mga 25,000 na yun. Ganito lang kaya na yung ganong andar eh. O at least ganon dating andar. So ganito pala WP. Ito yung potential ng WP. Kasi yung setting ni setting ni JP naka 0. Yung sinetting ni ni Paul, ginawa niyang 60%. Sabi niya 60 lang, baka sunugin mo yung hub mo. Sabi niya. Yung setting ng controller, 60 lang natin. Para hindi rin delicates. Sabi niya, sa hub. Maingat na yun kasi nakasunog na ng hub yun eh. Pero kasi yung controller niya lagpas sa hub. Ito compatible lang sa hub to, 452 eh. Yung niya naka 530 siya eh. Hindi sigurado niya na rin. Puta, pag nasunog mo yung hub mo, magkano yan? Pariwan niya, mahina 5,000, abala pa. Ngayon ko lang naramdaman yung lakas ng WP. Ito yung tunay, 60%. Tingin ko kaya pa 70 to eh. Kasi 450 lang naman yung yung controller ko. Yung controller ko, iba na brand, Nanjing. Pero galing ako sa 100. Pero upgraded yung 100 din, pero bottle. Kaya nung nalaman ni Paul, sabi ni Greg kay Paul kung anong controller, sabi ni Paul, mamaw, sabi niya. Naka 530 siya eh. Kaya lang, syempre, yung 530, yun? Over yun sa 5K. Tamba. Hindi, over yun sa 3K, nung naka 3K pa siya. Ngayon, naka 5K na pala siya. So, sakto lang. Blind spot. $80. So yung balikan 7 volts. Parang ang lakas nga naman Kasing tigas ng bato ang puso ko. Hindi ko magat yung tres. Yan, delicates doon. So antayin ko na lang yung reply na Elodge bike. Kung kung meron silang pang Although ang sinesearch ko, nung nag-search naman ako, correct naman yung search ko. Nilagay ko doon throttle with 3 speed with reverse. Kasi apat baka nga 5 eh. Dapat pala 5 yun, 5 wear. Yan.
So, yung susi ng motor, ay, ang dami hindi pinatay ni teacher na ilaw ba yan? Titipid sa kuryente. Kasi mahal na yung kuryente pag may keso. Umabot kami ng 4 plus 4, 4, 5, 4, 6, 4, 6 almost 4, 7 pag nakakeso. Multipid. Ngayon, itong huli mababa. Kano lang? 3 o 2? 3 plus, 2 plus. Sa mababa kasi nawala si call center agent ng 2 weeks eh. Almost 2 weeks. Sila dyan electric pan 24 hours. Kaya yun. Magmamahal ulit next time. Malakas sa kuryente to. Okay, 80 volts. Okay, see you later. Bye.